Sige po, makibukas nga po kayo sa Matthew 25, verses 14 to 18. Nakita niyo na po. Sige po, basahin po natin. Verse 14. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more, but he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Makakaupo na po tayo. Bago po ako pumunta po doon sa ating pag-aaralan, hayaan niyo po handugan namin ng Panginoon ng isang awitin. Ah, yung awitin po na to, ano po sa puso ko eh. Gusto ko po yung kanta na to. Nagre-ready lang po. Take me past the outer courts into the holy place, past the brazen altar. Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people and breeze to sing your praise. I hungry and thirst for your righteousness, and it's only found one place. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the cold, cleanse my lips. Here I am. Bring me in the inner court and past the golden light and through the incense altar. Lord, I long to see your light. Let me touch the collar curtain and cloth in linen white, and part the veil that's hanging, oh, that keeps you from man's sight. Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the cold, cleanse my lips. Here I am. And take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies.
Here I am. Take the cold, cleanse my lips. Here I am. And take the cold, cleanse my lips. Here I am. Yes, Lord. Hallelujah. Take us to the Holy of Holies, O God, as we study your word this morning, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang ating pong binasa kanina, ito po ay Parable of the Talents. Bakit po ito ang ating pag-aaralan ngayon? Ang ating pong pamagat ay winner or loser. Ang talent po was a monetary unit worth about 20 years wage po ng isang laborer. Ang isang laborer po, dito po sa ating lugar, dito sa Bulacan, ang tinatanggap po niya sweldo as of now is 473. 473 po, times 26 days of work, 12,298 per day ang sweldo niya. Times 12 po, isang taon, 147,576 a year. Times 20 po, dahil 20 years na sweldo, 2,951,520. Ito po yung, kung sa panahon po natin, yung pong, ito yung ipinagkatiwala doon sa isang servant. Yung pong binigyan po siya ng sweldo na pinagkatiwalaan po siya ng pera na nagkakahalaga ng malaki. 5 talents. Sa kanila po, 5 talents, 2 talents, and the other one is 1. Bakit po kaya hindi pare-pareho yung ibinigay sa kanila? Bakit po hindi pare-parehas na lang na binigyan sila ng pare-parehas na pera? Ano po kaya ang dahilan? Money is not a sign of righteousness nor morality. Hindi daw po, ang pera daw po, hindi daw po ito simbolo ng ikaw ay matuwid. Neither is poverty a sign of sin or a curse in your life. Ang pera daw po hindi pwedeng sabihin na, may pera ako, okay na ako. Naghihirap ako, hindi po ito ibig sabihin, kaya ka naghihirap, ikaw ay makasalanan. Kaya ka naghihirap, iyon ang ginusto mo. Ayun po yun. So ang pera po, money is neutral. Hindi daw po ito pwedeng sabihin natin na money as a subject is not evil itself. Ang pera po, hindi po siya masama. For the love of money is the root of all kinds of evil. Kung mamahalin mo po yung pera, sabi nga sa 1 Timothy 6:10, ito po yung magdudulot sa'yo, kung ang magiging Diyos mo ay pera, ito yung magdudulot sa'yo ng mali. Ito na yung evil. Pero kung ang pera po, ikaw ang magpapatakbo sa kanya, ikaw ang magmamanage, hindi po siya masama. Dahil ang pera, siya po yung ginagamit natin as our everyday panggastos, pambili ng pagkain, pambayad ng tubig, pambayad ng kuryente. Lahat po ng pangailangan natin ay pwede nating bili ng pera. Pero ano nga po ba ang pera itself? Hindi po siya masama. But the love of money is the root of all kinds of evil. Kapag po ang namayani na sa'yo o naghari na sa buhay mo, pera, iyon na po ang masama. As long as ang pera po ay ginagamit mo siya ng tama at maayos, hindi ka po subject doon sa kasalanan. Dahil ikaw yung nag-handle ng pera, hindi ikaw ang hinahawakan ng pera. Amen po doon? So hindi po natin pwedeng sabihin, hindi, masama ang pera. Hindi po masama ang pera. Sino ang ayaw ng pera? Sino may gusto ng pera? Oh, di ba? Gusto natin ang pera. Kailangan natin to. Pero, paano mo siya i-handle? Paano mo siya gagamitin? Paano kanya palulungkutin? O paano kanya pasasayahin? Kaya nga po, winner or loser. Diba? Paano ka magiging winner sa pagmamagitan ng pera? Pwede po siyang maging blessing sa'yo, pwede din po siyang maging curse. Kapag ka nag-iba na po yung pananaw mo sa pera. Di po ba? Number 1 point, an opportunity. In verse 15, ano po sabi sa verse 15? To the one was given 5 talents, binigyan po sila ng mga kanya-kanya. Yun po, isa-isa, dalawa, sa isa-isa. Yun po. Opportunity.
God entrusts each person according to their ability. Binibigyan tayo ng Panginoon ng biyaya according sa ating kakayanan. Amen? Kung ano yung kaya mo, susubukan ka niya sa maliit, hanggang sa kaya mo siyang patakbuhin, kaya mo siyang i-handle, kaya mo siyang i-give up sa Panginoon, yung part na para sa Panginoon, then palaki siya ng palaki. Hanggang sa makahawa ka na ng napakalaki. Amen po doon? May mga bagay po kasi minsan, pag nahawakan natin, may nagtanong na rin po sa akin dati, pag ba 1 milyon ang binigay sa'yo, magta-tithes ka? Ano sagot? Hindi sila pare-pareho ng sagot. May nag-i-amen, merong hindi. God, binigyan po tayo ng Diyos ng kakayanan. Binigyan niya tayo ng opportunity, kaya niya pinahandle sa atin anuman yung meron tayo ngayon. Amen? Pero, papaano mo to i-handle? Papaano mo siya hahawakan? You're given a chance. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Papaano mo ngayon palalaguin ito? Papaano mo to patatakbuhin? You're given a favorable conditions. Inassign ng Diyos sa iyo yung mga talents. Binigyan ka niya ng pera. Papaano mo gagawin mo dito? Ang isang magulang, di ba bago sila magpamana, pag tigokers na sila, yung wala na sila. Di ba? Pag tigok na sila, tsaka sila nagpapamana. Pero ngayon po, in modern days, may mga dinidivide na po agad. Kung may i-divide ha, i-divide na po nila yung property o yung pera sa mga anak nila para po hindi na magkagulo. Tama po? Ang Panginoon, binibigyan po tayo ng kabuhayan, ng oportunidad para po tayo ay mabuhay ng masagana at maayos. Papaano natin to i-handle? Nasa atin po ito. Binigyan po tayo ng favor, binigyan tayo ng chance, in-entrust niya sa atin yung dapat, yung ibibigay niya sa atin. Ang isang magulang, kapag ibinigay niya sa anak niya yung mana, tapos nilustay ng anak, masaya ba yung magulang? Siyempre hindi. Ganon din po ang Panginoon. Kapag binigyan ka niya ng pagkakataon, ng opportunity, binigyan ka niya na, eto ang para sa iyo anak. Bigyan kita ng 5 talents. Tapos hindi mo nilagay sa maganda. Ano ang mangyayari sa iyo? Wala, loser. At the end of the day, wala kang pera, mahirap ka pa sa daga. Di po ba? Kasi nga, hindi mo to ginamit ng maayos. Papaano mo masasabing, Panginoon, ginamit ko to sa tama. Eventually, nag-fail ka. Kasi nga, hindi mo to naayos. Di po ba? God expect us to be fruitful and multiply. In-expect po ng Panginoon na tayo po ay maging, lumago, dumami yung kabuhayang ibinigay sa atin. Ayan po. Katulad po ng isang punong ubas, di ba hindi lang naman isa bunga nun, madami. Tayo, pag binigyan tayo ng Panginoon, ang tinitignan niya, expectation ng Lord, it will be fruitful and multiply. Papaano mo to palalaguin? Di ba? Kahit gaano kadami ang binigay sa'yo, saan man pong aspeto ng buhay mo, sa trabaho mo, ano in-expect ng Lord? Pagbutihan mo, sa pamilya mo, ano in-expect sa'yo ng Lord? Ayusin mo, di po ba? Sa pagtatrabaho mo sa kanyang ministeryo, ano in-expect ng Lord? Ibigay mo yung oras mo, yung talent mo, yung treasure mo sa Panginoon. And God will multiply everything. Di po ba? Lahat tayo po binigyan ng biyaya. May biyayang galing sa Diyos. Hindi po pwedeng sabihin nyo, ay hindi kami, wala eh. Hindi po. Sino po rito ang hindi biniyayaan ng Diyos? Taas kamay. Wala, di ba? O sino ang biniyayaan ng Diyos? O lahat tayo. Yung buhay natin, biyaya ng Diyos. Yung tinatangkilik natin, biyaya ng Diyos. Lahat po ng meron tayo nang galing sa Diyos. Papaano mo ito i-handle? Yun ang problema. God gave us the opportunity. Anong gagawin mo doon?
sa mga ibinigay sa iyo ng Diyos. In Colossians 1:10, ang sabi po dito, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Kailangan daw po, alam natin na paano lumakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ko po sinabi na kapag binigyan kayo ng pera, ay magliwaliw na tayo. Binigyan tayo ng pera, kasama po ang enjoyment, pwede po tayo mag-enjoy, pero iset aside mo muna yung para sa Panginoon. Bago ka mag-enjoy. Kailangan, pagtanggap mo nung binigay sa'yo, nung blessings na galing sa Panginoon, alam mo na kung papaano mo i-divide ito para kasama lagi ang Panginoon. Lagi niyo pong gawin kasama ang Panginoon. Bakit po? Kasi po siya yung nagmumultiply ng lahat ng ating hawak. Kapag hindi mo to binigay sa Kanya, binigyan Kanya na ng opportunity, wala pong mangyayari dito. The second thing, obedience. Grab the challenge. In verse 16 and 17, ano sabi doon? He who had received the 5 talents went at once and traded with them and he made 5 talents more. Yung isa naman po, yung naka-receive ng 2, ganun din ang ginawa niya. Sa verse 16, 17 po yan. Our ability or capability to multiply depends on our mindset. Ano yung mindset mo? Pinanganak akong mahirap, mahirap na lang ako. Ayan po ang mindset ng marami sa atin. Pinanganak siyang mahirap, okay na sa kanya ang mahirap. Sabi nga po, nadidinig ko to kay Pastor Sani, pinanganak ka ng mahirap, dapat hindi ka mamatay ng mahirap. Ano gagawin mo? Sumunod ka sa Diyos. Grab the challenge. Yung binigay sa iyo ng Lord, pagyamanin mo. Amen? Binigyan ka ng Lord, tapos, Lord, kulang naman to. Anong business maitatayo ko dito? Kung anak mo, bibigyan mo ng pera, tapos anak, magnegosyo ka, bigyan kita 100,000. Tapos ang isasagot sa iyo, anong maninegosyo ko sa 100,000? Anong gagawin nyo? Kung ako, anong gagawin ko? Hello, mga naka-online. Babawiin ko, hindi ko na siya bibigyan. Diba? Kasi ayaw niya nung maliit eh. Parang ang laki na nga ng 100, diba? Oh. Grab the challenge, obedience, sumunod ka. Mga anak ko kayong hihingi, ano lang yung sample. Di po ba? Sumunod kayo. Kapag binigyan kayo ng Panginoon, maging tapat kayong, maging masunurin at maging tapat kayong lingkod. Sabi mo, Lord, bigyan mo po ako ng magandang trabaho, binigyan ka. Panginoon, bigyan mo ako ng magandang sweldo, binigyan ka. Panginoon, di na ako maka-attend ng Sunday kasi may trabaho ko. Tanggalin ang trabaho. Di po ba? Nanghingi ka, binigyan ka. Tapos nawala ka sa gawain. Tama ba yon? Bato-bato sa langit, tamaan may bukol. Marami pong nagpa-pray sa akin, pag-pray sila na magkatrabaho, pinag-pray ko. Nung mawala na po sila sa gawain ng prayer ko, Lord, alisan mo sila ng trabaho. Obedience. Kaya ka pinagpapala ng Diyos, kaya kanya binigyan, dahil ginrab mo yung challenge, tapos yung challenge na yon hindi maglalayo sa'yo dapat sa Panginoon, kundi lalong maglalapit sa'yo. Amen? Kapag nalayo ka sa Panginoon dahil sa pera mo o sa sweldo mo o sa trabaho mo na nasa mataas ka ng position, mag-isip ka, kapatid, tama pa ba yun? Kahit na mababa lang ang posisyon mo, basta sumusunod ka sa Panginoon, you grab the challenge. Hindi ka mananatili sa mababa. Ako po nag-umpisa sa mababa. Alam niyo kung ano? Clerk typist. Stenographer. Hindi naman ako marunong mag-steno. Pero doon po sa 125 a week na sweldo, namamasahe pa ako, uwi ng Bulacan. Napaghahaltang matanda na po. 125 a week. Uuwi pa ako ng Kalumpit from Quezon City. Naging faithful po ako doon.
7,200 lang ang sweldo namin sa buwan. Panahon natin, tita. Week na yung sa akin, 175, 125. Nag-week ako ng ganon. Kasi may deduction pag gobyerno. Weekly po yon. So, ano nangyari? Di po ba? Pero kung hindi ka naging tapat doon sa maliit na yon, maghahangad ka bang umakyat? Pero dahil po sa obedience, sa pagsunod ko sa Panginoon, nakuha ko po yung pinaka-peak na nung promotion. Sa mga rank and file, yung pinaka-peak nakuha ko. Huwag niyo na po itanong, magkasweldo ko ngayon. Di po ba? Ibig sabihin, sumunod ka. Grab the challenge. Bibigyan ka ng Panginoon, titingnan niya kung kakayanin mo bang i-handle yung maliit. Nagkaroon pa ako ng passes sa bus. Ang touch ko dapat 10%. Nung magka-passes po ako, ginawa kong 15%. Dahil may passes ako. Hindi ako namamasahe. Hindi ko po ito sinasabi para ipagyabang. Ang sinasabi ko po, paano ako sumunod sa Diyos? Paano ako nakarating sa ganitong posisyon? Paano ako nakarating sa ganitong panahon? Dahil po sa pagsunod. Nung binigyan ako ng Lord ng maliit na sweldo, ng maliit, mababang posisyon, okay lang. Nag-casual pa ako, 11 pesos a day. Pero ginrab ko po yun. Eto ako ngayon. Di po ba? Ibig sabihin, pinanganak kang mahirap, huwag kang manatiling mahirap. Mindset. Anong mindset ko nun? Gusto ko pong yumaman. Gusto kong maraming damit. Gusto kong maraming alahas. Gusto kong maraming bag. Maraming sapatos. Malaking bahay. Binigo po ba ako ng Lord? Hindi. Binigay niya lahat. Overflowing. Bakit? Sumunod ako sa challenge. Nag-obey ako sa gusto niya. Wala akong tinapakang tao, umakyat po ako ng talagang matagal. Matagal akong umakyat, pero naakyat ko dahil sa Panginoon. At iyon ay dahil sa pagsunod. Ano yung ability mo? Ano yung capability mo to multiply? Depends on your mindset. Kung ang lagi mong isinasaksak sa utak mo, hindi ko kaya, hindi mo nga kaya. Kung sasabihin mo, maliit to, kulang nga. Pero kung sasabihin mo, ipoprovide ng Lord, pararamihin ng Lord, imumultiply ng Lord, magiging fruitful to, makukuha mo yon. Amen? It's all in the mind. Ano yung mindset mo? Kung masyado kang nega, magpakanega ka na lang. Di ba? Dapat positive. In James 1:17, sabi po doon, every good gift and every perfect gift is from above, galing sa Panginoon, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Lahat daw po ng regalo, lahat ng perfect gift, galing sa Diyos. Iba ba ang Diyos ko sa Diyos nyo? Parehas. Iisa ang Diyos natin. Kaya po pag may nagsasabi sa akin, wala akong pera, hindi ako binigyan ng Diyos. Huwag kang magsabing wala kang pera. Ikaw ang may gawa, kaya wala kang pera. Ikaw ang may kasalanan. Dahil yun ang mindset mo, laging wala. Ang bukang bibig mo, wala. Alam niyo po ba na every words we uttered, iyon ay prayer? Kapag sinabi mong wala, nag-pray ka nun. Sabi niyo lagi, meron. Sino dito lagi sinasabing wala? Wala namang nangihiram ayaw yung pasabihin meron. Hindi po ba? Kung ano daw po kasi yung sinasabi mo, yun ang nangyayari dahil iyon ay prayer. Tandaan niyo po, pag sinabi niyong wala, mawawala talaga yan. Pero pag sinabi niyong meron and God will supply all your needs, God will do that. Amen? Hindi po kasi pwede lagi niyo sinasabing wala.
yung mindset po natin towards God reflects on our ability to be fruitful and multiply. Our mindset. Ano po ba yung mindset mo? Nagre-reflect po ito sa katauhan mo. Ang mindset ko, di ba sabi ko sa inyo, gusto kong yumaman. Gusto kong magkaroon ng lahat ng gusto ko. Mali po ba yon? Hindi. Yun ang mindset ko eh. At gusto ko makapag-aral ang mga anak ko. Mindset ko din po yun. Nangyari. Dahil sa Panginoon. Hindi po yun dahil sa lakas ko. Hindi po yun dahil sa galing ko. O sa mga promotions na natanggap ko. Iyon po ay dahil sa Panginoon na ibinigay niya, pinagkatiwala niya sa akin. Amen? Sumunod lang po ako sa Panginoon. Lord, maglilingkod ako sa'yo. Kahit ano mangyari. Pero ang mindset ko po talaga, nakafocus po sa Panginoon. Hindi po pwedeng sabihin natin, ay, hindi ko kaya. Kapag daw po ang ating mindset, alam natin na may focus tayo. Di ba pag may gusto kang bilhin, mag-iipon ka? Amen yon? Pag may gusto kayong bilhin, mag-iipon? Or bibili na lang katulad ko? Ano po kasi pag may gusto kang bilhin, ay, mahal to, medyo iipunan ko muna. Ang style ko po, tatanong ko magkano yon? Pero pag gustong-gusto ko po talaga siya, gagawin ko ng paraan. Pero pag hindi ko naman siya gustong-gusto, paghihintayin ko siya. Mali po ba yon? Hindi po. Enjoy your life. Sabi po, ito nadinig ko kay Joey, kay Michael V po, TITE. Ano yon? Trabaho, ipon, travel, enjoy. Kay Joey De Leon daw po yun nanggaling. Ano ibig sabihin nun? Life is short. Pag binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, grab it. And do your best na magawa mo to na ma-increase ito. Hindi ka maging stagnant. Bakit? Yun ang gusto ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo naghihirap. Ayaw ng Panginoon na ikay mukhang kawawa. Sasabihin ng mga tagalabas, ganyan ba yung mananampalataya? Ganyan ba yung Kristiyano? Mukhang pulubi? Sasabihin, mayaman ang Diyos ko. Nasaan ang manifestation? Wala. Kiniklaim mo mayaman ang Diyos mo, pero ikaw, ano itsura mo? Hindi ko po sinasabing, gayahin niyo ako sa kaartehan, ha? Hindi po ganon. Ang gusto ko lang pong sabihin, kiniklaim nyo na mayaman ang Diyos, nagbibigay ang Diyos, nagpo-provide ang Diyos, pero minsan sabihin mo, kapitbahay na hindi mananampalataya, pautang ng bigas. Paano mo po masasabi na mayaman ang Diyos mo, tapos doon sa hindi mananampalataya, ano sasabihin niya sa'yo? Akala ko ba mayaman ang Diyos mo? Akala ko ba nagpo-provide ang Diyos mo? See? Mapipintasan po, hindi lang ikaw, yung buong kongregasyon. Kasi nga, yun ang sinasabi mo. Di po ba? Amen po doon? Hindi po natin pwedeng sabihin na, hindi ko kaya. Challenge. Bigyan nyo ng challenge, 2 tao. Bigyan mo ng 100 yung isa 50 pesos. Dalhin mo sa palengke. Tingnan mo kung sino marunong mamalengke. May mabibili pa ba sa 50? Kamatis. Ano pinakamura ngayon? Kamatis. Mahal na rin po ang kamatis, di ba? Oh. Bigyan mo sila ng 100, 150, paglutuin mo ng tinola. Walang tatanggap ng challenge. Di ba? Yung 100, pwede pa. Di ba? Kasi nga po, huwag kayong maging loser. Pag binigay sa'yo, gumawa kang paraan, bumili ka lang sa karendira. Hindi, bili na lang akong tinola, 50 pesos, isang serving. O, di nakagka-tinola ka. Utakan lang yan, di ba? Tama ba yun? Ikaw di ka naman marunong magluto eh. O. Ang sabi lang, mag-produce ka ng tinola. Hindi naman sinabing magluto ka ng tinola. Intindihin niyo po kasi yung, yung sinasabi. O. Bibigyan ka ng 100, 150, mag-produce ka ng tinola. O, ano gagawin nyo? O, diba? Ibig po sabihin nun, kapag ikaw ay naging loser, kasalanan mo na yan.
Kapag ikaw ay naging winner, winner ka talaga. Diba? Hindi po pwedeng sabihin mo, kasi hindi ko kaya. Kasi yun ang mindset ko, hindi ko kaya. Alisin nyo na po yan. Di ba sabi nga, pag ang bata sinasabihan mo, ang bobo mo, ang hina-hina mo, yun daw po ang kalalabasan ng bata. Weak ka, weak. O di, magiging weak nga yung bata. Kasi kung yun yung sinasabi mo, prayer yun eh. Curse yun. Kini-curse mo yung bata. Salbahing bata to. Ayun, nagiging salbahe nga. Sabi ng nanay ko, salbahe ko. Di salbahe nga ako. Di po ba? But yung mindset po natin kasi, yun po ang mahalaga. Ano nga po ba yung ating mindset? Tingnan niyo yung tatlong binigyan. Ano yung mindset ng dalawa? Paramihin yung binigay sa kanila. Pero yung isa, ano mindset niya? Oh, ayoko kasi yung Diyos ko, yung nagbigay sa akin, matapang, salbahe, parang ganun. Baka singilin ako, yun ang thinking niya. Di po ba? Ibig po sabihin, ano yung iniisip mo? Yun ang magiging outcome mo sa buhay. Third point, outcome. Good fortune. Yung outcome mo, magkakaroon ka ng masaganang buhay. Kasi binigyan ka ng opportunity, naging obedient ka, ito ang outcome. Good fortune. Paano ka magkakaroon nito? Paano ka magkakaroon nito? Ha? Kapag daw po nabangga yung isang kotse, may nagda-drive, nabangga ang kotse, kanino ang sisi? Siyempre, our mindset sa driver. Kasalanan ng driver yan, kaya bumangga. Diba? Hindi naman sisisihin yung kotse. Dahil hindi naman tatakbo yung kotse kung walang driver. Parang buhay natin, di po ba? Hindi tayo lalago kung matutulog lang tayo. Hindi lalago yung pinagkatiwala sa ating kayamanan o pera o anuman yan kung ibabaon lang natin. Kailangan may outcome, may good fortune. Di po ba? O, nakaganon yung pusa, kinakawayan kayo. Di po ba? Ibig sabihin, kailangan po nating, hindi naman po yung magpapapunsoy ako kasi New Year ngayon. Ano yan, yung mga ganon. Sabi nga dito sa Proverbs 23:7, for he is like one who is inwardly calculating, eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. Yun daw pong, sasamahan kita, tutulungan kita, pero yung mindset niya, ibagsak ka. Huwag ka sasama sa mga taong ibabagsak ka lang. Sumama ka sa mga taong tutulungan kang umangat. Amen? Kasi may mga tao pong masyadong nega. Laging sinasabi, hindi mo yan kaya. Hindi ka yayaman. Tinakot palad mo, hindi ka yayaman. Bakit? Nainggit lang siya sa'yo. Kaya niya sinasabi yun. Kasi baka pag yumaman ka, hindi mo na siya kilala. Diba? God will never change your circumstances. He will change you and the circumstances will begin to follow because you grew inside. Hindi, yung circumstances mo sa buhay, hindi yun ang magpapabagsak sa'yo. Kung ikaw man ngayon ay bagsak, pilitin mo pong bumangon. Change your mindset. Kung ano yung sinasabi mo, sabihin mo yung pinaka-best. Magaling yung anak ko, matalino yung anak ko, mahusay yung anak ko, tataas ang sweldo ko ngayong taon na to. Ganon. Pagpapalain ako ni Lord ngayong taon na to. Di po ba? Kasi kung ano daw yung sinasabi natin. Yung good fortune po na to, hindi po to nakasalalay sa mga stars o sa buwan o sa kung ano man. Ito po ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Nasa kamay niyo po ito. Paano nyo to i-handle? Yun ang mahalaga. Paano lalago yung ibinigay sa inyo ng Lord? Kasi pag hindi nyo po to kayang palaguin, nasa inyo po iyon. Kung nasa inyo man po yung pinaka-best, tapos hindi nyo naman kaya, paano po ang gagawin nyo? Don't focus on getting, focus on growing. Huwag daw po tayong mag-focus sa ano yung makukuha natin, kundi dun sa paglago natin. Sa buhay espiritual, di po ba?
nagpo-focus po tayo dapat, ano nga ba yung dulo ng ating paglilingkod sa Diyos? Sapat na ba yung panahon na pinaglingkod natin sa Diyos? May graduation ba sa paglilingkod sa Diyos? Wala. Focus on growing. Yung di yung gusto ko to makuha, gusto ko to. Tapos pag hindi binigay, ayaw mo na. Aayawan na. God will always bless you through chances. Ibe-bless ka ng Lord. Hindi po tayo ready sa mga blessings. May mga tao po kasing hindi ready sa blessings. Meron po kasing ganito, nanalo sa loto, bali friend siya nung kapatid ni boss. Nanalo po siya ng 19 million sa loto. Tindera sila ng gulay sa palengke. Wala pong masama doon, nanalo ka eh. Ay, sa atin, hindi po maganda. Sa kanila po, walang masama dahil nanalo siya sa loto. Tapos, na-overwhelmed. Hindi po alam ang gagawin sa pera. Bumili agad ng bahay, bumili ng sasakyan, nagpainom, nagpakain. After 3 months lang, pulubi na ulit sila. Bakit? Hindi po nila alam i-handle yung malaking pera. Papaano ka bibigyan ng Diyos ng malaki kung hindi mo siya kayang i-handle? Paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaking halaga o malaking bagay kung yung maliit na bagay hindi mo kayang i-handle? Amen? Tayo, papaano po ba tayo sumusunod sa Diyos? Paano natin hinahandle yung ating mga kabuhayan? Nagtatights po tayo. Amen? Ang hina. Nagtatights po tayo? Amen. Yan. Tithing po ay isa sa mga subok na kailangan po na, hindi po siya obligatory, pero nasa ating pong puso, papaano tayo magta-tithes. 10% po ng ating kita, hindi po atin. Basahin niyo po ang Colgate Palmolive. 90% na po ang tithes nila, 10% lang ang natitira sa company. Baligtad na. Bakit? Overflowing blessings na po. Colgate Philippines. Ang tithes po, hindi kabawasan sa atin. Ito po ay para sa Panginoon na dapat po nating ibigay. Sa first Sunday of the month ng Feb, meron po tayong first fruit. Ano po ibig sabihin ng first fruit? Alam ko, marami sa atin yung nag-excited. Ako nga po, December pa lang nag-uusap kami ni tita-tita. Paano naming, yung aming first fruit, ay inaayos na po namin. December pa lang po yon, Pasko pa, hindi pa dumadaan ang Pasko, nasa first fruit na po kami ni tita-tita. Sobrang advanced naman, no? Hindi po yun masama. Bakit? Kung gusto mo po itong pag-ipunan, it's up to you kung kailan mo siya umpisahan. Kahit January pa lang, ngayon, tapos sa isang January mo ay para gagamitin mo siya ng Feb, pwede po yun. Walang masama doon. Pero kung meron ka naman, huhugot ka lang naman pala, wala rin pong masama. God bless us more and more. Bakit po tayo nagbibigay ng first fruit? Ito po yung unang tanim o unang buto na itatanim natin sa kaharian ng Diyos. Yung binhi. Kapag nagtanim ka ng isang butil na palay, ilang kabang palay ang aanihin mo? 5? Isa? Sa isang butil na palay, mga ilang palay po kaya ang ibubunga nun? Madami-dami po yon, di ba? Wala po bang marunong magsaka? Lahat kayo nakatingin eh. Hindi po ba? Pag nagtanim ka po, may aanihin ka. Yun po yung konsepto ng first fruit. Magtatanim tayo. Ibibigay natin yung gusto nating ibigay sa Diyos. Hindi po sa pilitan kung magkano, wala pong sasabihin na, ikaw ganito, ikaw ganito, ikaw ganito. Wala pong ganon. Nasa inyo po yon kung magkano ang gusto nyo pong ibigay.
para po sa inyong binhi. At sa mga hindi pa po nakapag-try, itry nyo po. Napakasarap sa kalooban ang nagbibigay sa gawain ng Diyos. Amen? Kapag po hindi kayo na-train magbigay sa gawain ng Diyos, wala po kayong opportunity na lalo pong lumago. Opportunity, obedience. Obedience po is pagsunod. Ano yung sabi? Bring all your tithe sa tahanan ng Diyos. So, ibig sabihin, kung ikaw po ay sumusunod sa Diyos, gagawin mo to. God will always bless you. Ibe-bless ka ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng sabihin, ang liit lang ng sweldo ko, bakit ako magbibigay ng first fruit? Subukin niyo po ang Panginoon. Subukin niyo. Hindi ka po mawawalan. Magiging winner ka. Kapag hindi ka nagbigay, loser ka. Di po ba? Kung gusto mo pong magtagumpay, kung gusto mo pong lumago lalo yung kabuhayan mo, entrust mo po ito sa Panginoon. Lord, sa'yo naman to galing eh. Sa'yo to galing. Nagtrabaho man ako, ikaw pa rin ang nagbigay sa akin ng trabaho. Nagkaroon ako ng magandang trabaho, sa'yo to nang galing. Nagkaroon ako ng magandang sweldo, sa'yo to nang galing. Bakit hindi ko kayang ibalik sa'yo yung para sa'yo? Amen? First fruit. Ito po'y nakita ko talagang napakaganda po ng bunga. Nung nasa Kalumpit pa po kami, wala pong first fruit doon. Kinukwento na po sa akin yun ni Ate Ruth. Sabi ko po doon sa pastor namin doon, try po nating yung sa Bulacan, nagbibigay sila pag ng first fruit. Si Pastora Connie pa yata yun. Sabi niya, sige, natin. Tinry po namin. Pero hindi rin po kasi nagbigay yung iba. Parang hindi po nila, parang makukulangan yung kanilang pera pag binigay sa gawain ng Lord. Hindi po nakukulangan ng pera natin pag binigay natin sa gawain ng Lord. Ito po ay nagmumultiply. Amen? Binawasan mo pero ang Lord mo multiply niya to. Katulad po nung binigyan niya ng 5 talents, ng 2 talents, dinagdagan pa niya. Nag-increase yung kanilang mga talent, nadagdagan yung kanilang kinita. Ganon din po tayo. Magiging fruitful po tayo kapag binigay natin sa Panginoon yung para sa Panginoon. Hindi po pwedeng sabihin natin na hindi ko kaya, wala akong ibibigay. Hindi po ba? Life will always take you back to the real place where your mindset is. Kung ano ba yung mindset mo talaga? Papaano nga ba ikaw mag-isip? Na ikaw ba ay maghihirap na lang? Gusto ng Diyos maging stable tayo in good times and in hard times. Paano tayo magiging stable? Our source of everything ang Panginoon. Sino ba nagbibigay? Bakit hindi mo ba kayang ibigay sa Panginoon yung kinikita mo? God will always bless us. Yun po lagi kong sinasabi. Don't let your circumstances affect the world or dream God gave you in your heart. Huwag mo daw pong pabayaan na yung circumstansya mo sa buhay ay makasira sa iyong pangarap at sa iyong mga hinaharap sa Panginoon. Kapag po kasi sinabi mong, hindi ko kayang magbigay, hindi mo talaga kaya. Pero pag sinabi mong, kaya kong ibigay sa Panginoon, kung ano man yung meron ako, God will increase your blessings. Amen? Patuloy po magbe-bless ang Panginoon sa'yo. Number 4, outburst. God expression of feelings. In verse 24 and 30 po ito. Matagal daw po nawala yung masters. So, nung bumalik po siya, pinaparaphrase po tinanong po niya yung mga binigyan niya. O ikaw na binigyan ko ng 5, sabi niya. Ano nangyari sa'yo? Nadagdagan po ako ng 5. Okay, sa'yo na lahat yan, sabi ng masters. Ikaw na 2, ganun din po. Ikaw na 1, anong ginawa mo? Yan.
Then the man who received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown. Meron to. Yan. And gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See here what belongs to you. Hindi po niya pinagpala yung kanyang hinawakan. Ano ang sagot ng master? You wicked, lazy servant, sabi niya. So you knew that I harvest where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I would have received it back with interest. Yung pong binigyan ng isa, takot siya dun sa master. Anong ginawa niya? Itinago, ibinaon. Ano sabi ng master? Sana ibinangko mo na lang. Kumita pa ng interest. Kasi nga, tamad siya. Lazy. Tutulog-tulog. Ayaw niyang magkaroon ng responsibilidad. Hindi niya ginrab yung opportunity. Hindi siya naging tapat. Hindi siya nag-abide doon sa sinabi ng masters na, eto ang pera. Nung ibinigay sa kanila yung talent, hindi naman sinabi ng master na ipag-negosyo nyo. Palaguin nyo. Wala siyang sinabing ganon, di ba? Pero matik naman yun. Kapag binigyan ka ng pera, anong gagawin mo? Kapag binigyan ka ng pagkakataon, anong gagawin mo? Di ba igagrab mo yon at ipaghahanap buhay mo para lumago? Kapag tumutulong po tayo sa isang tao, di ba hindi naman natin siya bibigyan ng isang oras na pagkain lang, tuturuan natin silang mangisda? So ganun po yun. Binigyan sila ng pagkakataon pero hindi nila ginamit, hindi niya ginawa. Kaya anong ginawa sa kanya? Itinapon siya, nagalit yung master sa kanya, sa kang tamad na alipin. Wala kang ginawa. Hindi mo man lang pinagpala yung ibinigay ko sa'yo. Hindi mo man lang binigyan ng halaga yung ipinagkatiwala ko sa'yo. Di ba? Pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Lahat tayo dito binigyan ng talento. Sino po binigyan ng mga talento ng Panginoon? Yung talent po, hindi yung pera. Talent. Sino may talent? Kumanta. Sumayaw. Sumigaw. Di po ba? Lahat tayo binigyan ng Panginoon, pero saan mo ginagamit? Lahat din tayo binless ng Lord ng pera, ng trabaho, ng magandang buhay, magandang pangangatawan, malusog na pangangatawan. Saan mo ginagamit? Katulad ka ba nung tamad na servant? Matutulog na lang ako. May mga tao po na nung maborn again, hindi ko alam kung anong denomination, namundok na lang sila. Takot na silang magkasala daw, kaya sila mamumundok. Sino gustong mamundok? Ayaw na po nila makihalubilo, kasi magkakasala daw sila. Pero nandito po tayo, ang Lord, hinayaan tayo. Nasa atin kung tayo ay magiging masama. Ang pera, binigay sa atin, nasa atin din kung tayo ay magpapakasama dahil sa binigay sa ating biyaya. Pero kung ang biyayang ibinigay ng Diyos, ibibigay natin sa Kanya, gagamitin natin sa kaharian niya, gagamitin natin sa pakikipagkapwa-tao, ito po ay blessings. Hindi siya curse. And it's all in the mind. Di po ba? Ano yung mindset mo sa hawak mong pera ngayon? Lahat kayo may wallet? Sino may dalang wallet? Taas kamay, hindi ko po hihingin yung laman. May laman po ang wallet? May laman? Ano sabi ko kanina? Be positive. May sumasagot ng halos ayaw sumagot. Meron. Wala. Ano po ba talaga? May laman ang wallet? Meron. Let's claim it. Be positive. Winner nga eh. Diba?
Pwede naman sabihin, may laman, may pera ako, ikiniklaim ko, may pera ako. Tapos nag-doubt, wala naman palang dumating eh. Sabi ni Pastor Otel, may pera, wala naman. Di po ganun ang ibig sabihin. Ibig pong sabihin, be positive. Huwag kang gumaya dun sa isang, binigyan ng isa, nang siyado siyang naging nega, naging loser. Tinago niya. Ngayon pag tinanong kami, pera ka, Pastora Bay? Meron. O, di ba? Ganun po. Natawa ako. Kasi po pag sinabi mong wala, hindi maniniwala. Ako nga po, sabi ko doon sa kaopsina ko, pautang naman. Magkano po? 20,000. Hindi ako naniniwala. Mga ganon. Ibig po sabihin, meron tayo. Dahil binigyan tayo ng Diyos. Amen? Ngayon, kung mawawala yan, kasalanan mo. Bakit kasalanan mo? Para kang yung tumama sa loto na hindi niya alam paano niya gagastusin. Pero kung alam mo ang priority mo ay palaguin ang binigay ng Diyos at ibigay sa Diyos yung para sa Diyos, lalago lalo yan. Amen? Yun ang priority. Pero kung dapat alam mo lang kung ano yung priority mo at ano yung mindset mo. Amen? Ayan. Lahat po tayo gustong magka-business. Tama po ba? Ano ba ang business? Gusto natin lahat umunlad. Amen? Sino ayaw umunlad? Siyempre, lahat tayo gusto. We want to be successful. Gusto rin ng Diyos na tayo ay maging fruitful. Saan man po tayo magsisimula, or nasa kalagitnaan na tayo, or nasa dulo na tayo, lahat ng ito ay ang Diyos ang nagpasimula. At ang Diyos ang magtatapos. Amen? Kung nagsimula ka po ng minimum wage earner, hindi ka malagi doon kung ikaw ay magsusumikap at magbibigay sa gawain ng Diyos. Pero kung ikaw ay minimum wage earner or sumasweldo ka na rin naman ng malaki, tapos hindi ka nagta-tithes, hindi ka magpa-first fruit, palagay mo pagpapalain ka ng Diyos? Wala at wala pa din. Bakit? Yung tithes ko na to, pwede nang pambayad ng kuryente. Alin mahalaga? Lord, pautang naman, babayadan ko din. Wag niyo pong uutangin ang tithes dahil hindi niyo na siya mababayaran. Amen? So, lahat po tayo, pag nagsimula tayo, nandun na kami sa dulo. May mga nagsisimula, may mga kabataan. Nasa middle age, nasa gitna. Ano na status nyo? Ano status ng financial nyo? At ano ang status nyo sa harapan ng Panginoon? Mahalaga po iyon. Kahit nasa iyo lahat ng pera, kung hindi ka marunong tumulong sa kapwa at magbigay sa gawain ng Panginoon, it's all useless. Kailangan marunong ka. Marunong kang tumanaw sa pinanggalingan mo. Amen? When you go the extra mile, God will bless the work of your hands. Pero kung ikaw ay lazy, ikaw ay tamad, there is nothing for God to bless. Diba? Hindi ka pagpapalain ng Lord. Wealth was meant to follow growth, not desire. Lalago ka dapat. Dapat lumago ka. Pag binigyan ka ng Lord, lalago ka. Huwag kang manalangin na baguhin ka ng Diyos. Ang ipanalangin mo, i-increase ng Diyos yung faith mo para ikaw ay maglingkod sa Kanya. Amen? Yung faith ang mahalaga. Paano ka mag-i-increase? Paano ka lalago? Hindi mo alam minsan paano ka lalago, di ba? Pero ang Lord, alam niya paano ka palalaguin. Conclusion po. Yan. Blessing can quickly turn into a curse if you don't know how to handle it. Yung mga biyaya daw pong binibigay sa atin ng Panginoon, magiging curse kapag hindi po natin alam paano ito hahawakan. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng biyaya. Pero lahat ba tayo
na ma-manage natin ng maayos yung mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Kapag hindi po natin to kayang i-manage, ito po ay nagiging curse sa atin. In Proverbs 10:22, the blessings of the Lord makes one rich and adds no sorrow to it. Yun daw pong biyaya ng Panginoon, ito daw po ay ibinibigay sa atin, nagiging kayamanan natin. Pero, at hindi po tayo mabibigo o malulungkot, basta ito ay nasa tamang paggamit natin. Paano natin i-handle? Tayo po ba ay winner or loser? Saan kayo? Winner. O dito, loser. Di po ba? Ibig po sabihin, lahat po tayo may chance. Binigyan tayo ng Lord ng pagkakataon. Papaano po lang natin to gagamitin at gagawin? Iyon po ang mahalaga. Paano po natin siya magmamanifest sa buhay natin? Paano po ang ating gagawin? Ito po ang mahalaga.